yung Antipolo 2nd District Special Elections po, no? Ang sinasabi naman nila, parang napakataas naman po yata ng budget, speaking of budget, na ilalaan para sa election, which is, correct me if I'm wrong, it's 98.7 million pesos, around that figure. May nagsasabi po, napakamahal daw. Bakit po? Ano yung basihan? Bakit ganito kataas for a special election in Antipolo? Para po kasi sa kalaman ng lahat, Ma'am Vicky, Ma'am Pat, ang 2nd District ng Antipolo City po ang pinakamalaking legislative district sa buong Pilipinas. Meron po tayong more than 700 cluster precincts. Kinluster na po namin yan. Magsama-sama, ganyang karami. So kung titignan nyo po, times 3 po ng mga electoral boards, multiple DepEd supervising officers, kailangan po namin, hindi na po namin pwedeng babaan yung kanilang honoraria dahil meron na po tayong nakaset na standard sa extra law. So, yun po yung mga factors. Idagdag pa natin yung early voting po natin na nagbibigay kami ng karagdagan sa ating teachers at higit sa lahat, manual elections po ito. Kailangang ibaba po namin ang bilang ng tao sa presinto to 300 to 400 para mabilis matapos. Kaya po ganyang kalaki ang aming inaasahang pondo. Pero sabi nga po namin, kung magkano man po ang maibigay sa atin ng Kongreso, ng Ehekutibo, gagawin na po ang pilit ng COMELEC yan. Ang importante po, makasunod kami na magkaroon na ng representante ang 2nd District ng Antipolo. Pero Attorney John Rex, bakit kailangan ng special election? Naalala ko nung nahuli, nung nagtago po si Congressman Teves, OIC si then Speaker Martin Romualdez. Nung ano yung nangyari sa Cavite, nag-OIC rin, nung nawala si Congressman Boying dahil umakyat nga siya sa DOJ, OIC rin. What is so aside from it being the biggest district, sabi mo nga, hindi ba pwedeng OIC na lang muna yan para makatipid naman tayo ng 98 million? Tama po, pati po yung nung naging Secretary of Social Welfare and Development, si Secretary Rex, OIC rin po yun. Correct. Ganito po. Nung July po kasi may inilabas na decision ng Supreme Court, Hagedorn versus House of Representatives and the Commission on Election. Dati po kasi para magpatawag ng halalan ng COMELEC sa ganyan, nag-resign, pumanaw, may dalawang requirements. Una, declaration ng vacancy at call ng House para magkaroon ng halalan. Yung po yung hindi nagaganap, hindi nagkakaroon ng call. Ngunit sa desisyon po ng Supreme Court dito, hindi na po kailangan ng resolution, hindi na kailangan ng call ng House. In fact, hindi nga po kailangan na mag-declare ang Kongreso ng vacancy para kumilos ang COMELEC. Lumalabas po dito, whether sa news report, whether sa press statement, whether sa certification, ay dapat i-verify ng COMELEC at ideklara ang vacancy at ikandak ang halalan within 60 to 90 days nang maganap po yung vacancy na yan. So in short, hindi na po ubra yung sasabihin natin na OIC, wala mo nang itatalag, ay wala mo nang halalan dahil obligado po ang COMELEC na magsagawa ng halalan. Wow. Parang to me, that's a waste of money.